Maayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa kabuntagon nga gihatag kanato alang sa atong pagsimba ug paghimaya sa atong Ginoo. Ilabi na nga karon nga Domingo atong gisaulog ang 16 ka anibersaryo sa Echoes of Faith o Praise and Worship nga pagsimba dinhi sa atong Crossroads Congregational Church. Ato sad gisaulog ang 76 years sa UCCP anniversary as the Union of the Churches in 1948. Busa atong gi-welcome ni ini nga kabuntagon ang atong mga leaders. Ang kita nato sa atong atubangan ang atong leader, ang atong youth director Enrico, ang atong choir mao ang sabay tawag sa choir, Echoes of Faith Choir, with the young people, with the old people, and all the band. The Echoes of Faith band, of course, led by Elder Leslie James Mangawil, and ang atong preacher this morning, dito lang siya sa ubos maglingkod mo, sakara siya unya. Si Brother Kim Berdos. Atong patindogon, Brother Kim. Usa siya sa mga nanugtog diha sa atong Echoes of Faith band. O kauban nato siya gikan sa UCCP Mandog. Doon na ba yung mga first-timer dinhi kaninyo? Manindog ta alang sa pag-abi-abi sa matag usa diha sa gugma o kalinaw sa Dios. As I love you with the love of the Lord, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, tungod sa pagsaulog nato karon ang atong basahon sa atong chime bells sa first page ni ini. Gisulat ni Dr. Elder Leslie James Mangawil uban sa tema Echoes of Faith, a Journey of Praise through 16 years. Palihog og pagbasa ni ini og pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Karon nga adlaw adunay congregational meeting human sa atong pagsimba sa alas 7. So alas 9 palihog og human sa kape mo kuan sa ata no magpabilin para makadungog mo sa atong presentation sa annual plan and budget. Usab dunay installation sa mga opisyalis karong buntag. Dunay meeting unyang hapon. Dunay Levitical Family nga Fellowship, ugma ug sa Martes. Palihog sa pagbasa sa pipila ka mga schedules para sa June na nasulat na diha sa atong chime. Salamat sa pagpangulo o pag-usa sa pagpamalandong. Naasad na patik ang mga nagkadaiyang banda nga mo presentar og mohalad og mga pag-awit, pagpangulo sa pagsimba. Ang Pilgrims Youth Band, kauban nato karon, palakpakan nato ang Ginoo. Kini ang pinaka-bag-o sa tanan nga banda diri sa simbahan. Kay mga batan-on kaayo, unya nindot nga nagatuon sa mga pagtugtog sa pagdaig sa Dios.
Unya naa ang Crossroads CF Band ug ang Free Day Music Team nga mag-awit usab sa tibok adlaw nga pagsimba gikan karon hangtod sa alas 3. Karong hapon ang senior citizens adunay fellowship kauban kang Pastor Edith. Tama ba? Or hapon? Senior. So karong hapon lunch fellowship. Ug usab atong pagpasalamat sa CIAF sa pag-host sa Despedida Fellowship with Pastor Edith last Friday, the other Friday. Ang mga batanon, gipahinumduman alang sa June 2 or next Sunday nga reception day sa alauna sa hapon. So dalaygon ang Ginoo. Ato sad nga gipasalamatan ang kaayo sa Ginoo sa kalampusan sa mga pagtuon karon nga Domingo aga ni aging semana sa equipping and discipleship with Dr. and Ma'am Dr. Willis Newman and Ma'am Isme. Sa akong nadunggan murag mo na to ang katapusan nga ilang presensya. Mo kay magpadayon ang mga klase sa mga kauban na nila Raquel, Gina, sila na ay manudlo. Kay teachers level naman. Atong padayon nga kampanya o pag-ampo alang sa UCCP para lang pag-asa, labi na sa musulod nga enrollment, magsugod June 3, inaut ang mga kabataan nato atong ipa-enroll diha. Atong iampo ang mga naa sa mga balatian, labi na ilang mga pangalan na sulat diha sa atong katapusan nga page sa atong chambers, i-appeal nato sa pagpamalandong, sa pag-ampo, ang kaayo sa kinabuhi. Sa tanang nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary, kung niya ka mo karon, palihog sa pagtindog, alang sa atong pag-awit sa birthday and wedding anniversary song. Once again, karong June 1, happy birthday sa mga membro sa banda sa Echoes of Faith. Nini, happy birthday ni June 1. Usahon na lang nato karong udto ang atong hikay. Siyempre, balik mo daw June 1 listen. Karon na lang. So ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga magasaulog sa tanang birthday, wedding anniversary karong semana. Nagaandam ta sa atong panimbahon. Manindog kitang tanan. Ang Espiritu ania sa atong taliwala. Sulod nato sa atong palibot sa taliwala nato. Ang Espiritu ania aron sa pagdig-on kanato. Nagdala og kaisog, nagdala og konbiksyon. Ang Espiritu ania aron sa pagpalihok kanato. Naghimo ka nato nga mag-awit og magday. Ang Espiritu ania dinhi. Hinaot mabati nato ang presensya sa balang Espiritu sa atong panagtigom
Sa ulog sa ika-76 nga tuig sa Ministeryo ug Misyon at the Church of Christ in the Philippines, hinaut nga punoon kita sa dilaab nga kusog sa pagbarog, kung unsa ang tinuod, langdon og makaangayon. Hinaut nga madasig kita sa iyang gahom sa pagkinabuhi, diya sa pagamatarong og kalinaw. Nagkatigom kita sa balaang presensya sa Espiritu, aron arnorahon samtang kita nagsimba, nagpasidungog o nagpasalamat sa Dios alang sa ika-16 nga tuig sa pagministeryo sa Echoes of Faith, sa paggiya sa katawhan ngadto sa presensya sa atong balaang Dios, diha sa malipayong pagdayeg ug pagsimba. Ug ginaot nga ang atong pagsimba mopuno kanato sa Espiritu sa pagsaksi sa imong pagkamatinud-anon o grasya o Dios. Maayong buntag! Karong adlaw atong sa saluogon nato ang paghari sa atong Dios dinhi sa ato. Karon atong sa lugon atong buhi na Dios. Amen. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise
palihog manindog. Magaampo kita. Salamat hamaan sa bag-ong adlaw na imong gihatag kanamo ug sa adlaw na makadayeg kami kanimo. Salamat Ginoo sa karong Domingo na anibersaryo sa Echoes of Faith. Salamat sa ilang grasya sa talento. Kining tanan among ginaampo o pasalamatan kauban ng ampo na gitudlo nimo kanamo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Og pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out. Mahimong manglingkod. Ug niini nga yugto magaduol kita diha sa balaang presensya sa atong Dios. Uban ang pagpaubos sa atong kaugalingon ug pag-ila sa atong pagkamasalaypon diha sa iyang atubangan. Ang panultihon 28:13 nagaingon, dili ka gayud mulampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol ug kaloy-an ka sa Dios. Sa hilom magaduol kita diha sa pag-ampo sa paghinulsol. Dalaygon ang Ginoo kay gidungog niya ang atong pagpakitabang sa pagpangayo o kapasayloan sa atong mga kasaypanan. Ang Ginoo mao ang atong kusog ug taming. Kaniya kita nagsalig, gitabangan kita niya, busa maglipay kita ug daygon nato siya pinaagi sa atong mga awit. Should I stumble again?
namo nga langitnon tagiya sa among kinabuhi, tinubdan sa tanang grasya ug panalangin. O Dios nga among magbubuhat, among magtatambal, among higala, among manluluwas. Kanimo kami nagaduol ni ining matahom nga kabuntagon alang sa pagsimba, pagdaig kanimo, pagpasalamat kanimo Dios sa kadagaya sa imuhang gugma alang sa matag usa kanamo. Salamat o Dios nga ikaw ang Ginoo nga sa matag adlaw matinumanon ug matinud-anon sa imuhang mga saad sa matag usa namo ka kinabuhi. Niining kabuntagon Ginoo, hiniusa ang among makasing-kasing diha sa pagdaig kanimo tungod sa imuhang pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Among gidala sa pagampo o Dios ang tibuok kalibutan, ang among nasod, ang nga ikaw Ginoo magapahari sa imuhang kalinaw, sa imuhang balaang presensya Ginoo, sa taliwala sa imong mga katawhan nga ikaw maila gayud nga among mao ang among Dios, mao ang among manluluwas. Ginoo, panalangini ang mga leaders sa nasod, ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin kanila sa imuhang grasya ug gahom ug sa imuhang kaalam nga magatabang kanila Ginoo diha sa ilahang pagpangulo ug sa ilahang mga responsibilities Lord ingon nga anaa sa katungdanan sa pagpangulo sa kalibutan o sa tibuok nga nasod. Ginoo among gipangayo ang imuhang dihog sa balang espiritu ngadto kanila nga maugayod ang kanunay magapahinumdum kanila Ginoo nga ikaw gyud ang nagpahimutang kanila sa ilang mga posisyon. Busa himuon nila ang labing maayo nga ilang mahimo alang sa kaayuhan sa tibuok nga katawhan ug ipahari Ginoo ang imuhang kalinaw sa among taliwala, ang imong pagkamatarong. Among gidala sab sa pagampo ang simbahan. Ikaw among gipasalamatan sa 76 ka katuigan diin padayon ang simbahan sa pagsimba, pag-alagad, pagmisyon, pagbantala sa imuhang pulong sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Ginoo, mo'y among pagampo nga ikaw mao gayud ang magpataliwala niini nga simbahan nila binani ining daghan nga mga hagit nga giatubang sa simbahan niining mga panahona. Among giampo ang imong balang espiritu mao gayud ang maghahari sa kasing-kasing sa matag usa aron ang imong kamatuoran mao gayud ang mutunhay Ginoo. Ang imong pagkamatarong mao gayud ang among makita ug maga-convict sa among mga kasing-kasing Ginoo sa pagbiya sa tanang kahiwian ug sala ngadto sa imuhang kahayag, ngadto sa imong pagkamatarong ug sa imong pagkabalaan. Ginoo, tanduga ang mga kasing-kasing nga nagmagahion diha sa pagtuo nga ang mga bakak, ang mga dautan daw samara nga mao ang ilahang gipakatinuod. Among pagampo o Dios nga ikaw magahinlo niini nga simbahan sa kinatibuk-an. Aron nga ang imong balang espiritu gayud mo ay makita nga nagahari sa simbahan ug sa matag usa ka kinabuhi gikan sa pangulo ngadto sa labing ordinaryong membro sa simbahan ngadto sa mga opisyales. Ginoo, among pagampo ang among giampo ang imuhang divine intervention diha sa taliwala ni ining daghang mga issues, mga hagit ug mga pagsulay nga among giatubang ni ining mga panahon na karon. Lig-una kami Ginoo, labi na gayud ang among pagtuo, ang among pagsalig nga kanimo. Nga dili kami makabsan sa paglaom, nga padayon gayud kami Ginoo nga magkupot ug magatuki diha sa imong balaang kasulatan nga mao'y mahimong giya namo og kahayag diha sa among padayon nga pag-alagad kanimo. Panalangin ni usab o Dios kini nga simbahan
sa mga buluhaton, mga misyon, mga ministeryo Ginoo nga padayon nga ginabuhat ikaw Ginoo magadihog sa matag usa sa imong balang espiritu nga mahimo namo ang angay nga among pagahimuon nga takos sa imuhang mga alang sa imuhang pagpasidungog kanimo ug paghimaya kanimo. Panalangin ang ministeryo sa praise and worship team niini nga simbahan ang Echoes of Faith. Salamat o Dios sa ilahang dedikasyon alang sa music ministry sa iglesia. Salamat Lord sa imong paghatag kanila sa nagkalain-laing mga gasa diha sa musika aron nga gihiusan nimo sila Ginoo sa pagpasidungog, paghimaya, pagsimba kanimo sa bugos namong hunahuna kusog ug kalag. Salamat Ginoo nga padayon kang magagamit kanila Ginoo alang sa imuhang kahimayaan ug dungog. Ginoo among gidala usab sa pagampo ang among mga panimalay. Ikaw o Dios padayon nga magapanalangin ilabi na ni adtong anaa sa nagaatubang og mga pagsulay og mga hagit sa kinabuhi ingon nga pamilya ni ining mga panahona ang nagabalatian sa lawas. Salamat kay ikaw ayo kanila Ginoo. Among pagampo o Dios nga ikaw gayud magahingpit sa ilahang mga kaayuhan. Uban kanila naa sa hospital, naa sa ilang mga balay. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila magasangkap sa ilang mga pagkinahanglan alang sa ilang mga medications. Among giampo usab ang mga relasyon, ang kadasig ug ang panaghiusa Ginoo diha sa pagtuo pag-alagad kanimo ingon nga panimalay. Among pagampo ug pagpasalamat kanimo Ginoo sa mga kalampusan sa mga kabataan diha sa ilahang pagtuon. Salamat o Dios sa imuhang sangkap kanila sa kahibalo nga nakabot nila Ginoo ang ilahang tinguha sa ilahang kasing-kasing. Among gidala sa pagampo karon o Dios ang mga naga-take sa ilahang accountancy board examination niini nga adlaw. Ikaw o Dios magadihog kanila sa kaalam. Salamat nga magahatag ka kanila Ginoo sa kalampusan nga gitinguha nila Ginoo ug amoy among pagampo pod alang kanila. Ginoo among giampo usab ang among mga nagkalain-lain nga mga ministeryo niini nga simbahan gikan sa mga bata sa Wawgad, sa mga youth, UCM, CWA, CIAF o ngadto sa mga senior citizens. Salamat nga padayon kang magalihok sa ilahang taliwala sa ilang matag usa ka kinabuhi nga padayon nga magapagamit alang sa imong mga buluhaton o kining tanan Ginoo magahatod kanamo ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong o diha sa hilabihan nga kalipay nga makaalagad kami diha kanimo. Panalangin kining among pagsimba karon dihugi sa imuhang balang espiritu ang among magwawali. Salamat Lord nga ikaw magabutang og mga pulong sa iyahang baba o Dios ug panalangin sab ang tibuok kongregasyon nga magapamati kami uban ang tinguha nga makasabot kami sa imong buot ipaabot nga mensahe alang kanamo karon. Ginoo hinaot nga kining among pagsimba sama sa usa ka mahumot nga insenso nga moabot diha sa imuhang trono sa imong grasya ug himaya. Kini ang among mga pagampo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise
palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ug aduna kamoy mga Biblia, mamahimo kamo sa pag-abli niini na makita dira sa Salmo kapitulo 137 verse 1 to 4. Ang kasulatan nag-ingon: Naglingkod kami og nang hilak dihang nahinumdum kami sa sayon. Sa mga kahoy daplin sa suba gisabit namo ang among mga alpa. Kay didto gipaawat kami sa mga nagbihag kanamo ug gipugos sa paglingaw kanila. Awiti kami awit sa Sion, sila miingon. Last verse. Unsaon namo pag-awit sa alawiton sa Ginoo dinhi sa laing nasod. Mao kini ang pulong sa Dios, palihog manglingkod ang tanan. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music bring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you gave. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King,
singing your praise. How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Mayong buntag sa atong tanan. Murag hinay man na nakapamahaw ba ang atong mga igsoon. Mayong buntag sa tanan. Indeed, God is so great ug angayan siyang dayigon og pasalamatan sa tagsa-tagsa natong kinabuhi in which He is so kanang amazing God. Gipukaw ta niya sa iyo sa kabuntagon, and I know for sure nga excited tang tanan nga maminaw siyang pulong. Amen ba? Palihog kog kuhit sa inyong katapad ing na nga dalaygon ang Dios ug angayan siyang pasidunggan. Hallelujah. Hatagi po ka ng pinakatamis ni mga pahiyom. Para sa Echoes of Faith ba, ug uban natong mga praise and worship. Makita na to, gwapo kay sila mo smile. Sige, palihog kog lingi sa inyong katapad, hatagi siya pinakatamis ninyo na pahiyom ug ingna siya nga dalaygon ang Dios ug angayan siyang pasidunggan. Hallelujah. For sure, kabaluta sa tong kasing-kasing na walay laing kinahanglan or walay laing deserving nga dayigon ang Diyos lamang. However, sa realidad, there are times or na mga panahon sa atong kinabuhi nga maapektuhan ta sa mga pagsulay, mabugatan ang atong mga kasing-kasing in which magresulta na siya nga somehow ma-feel na to nga we don't like praising God. Kanang ma-feel na to, moabot ang panahon nga somehow bugat ang atong kasing-kasing nga murag karong Dominguha, wala man goy gana mo simba. Moabot ang panahon nga ang atong kasing-kasing mahatagan og pagsulay, maka-experience tag pagsulay sa atong kinabuhi in which ma-feel na to nga wala tay gana magdayeg sa Ginoo. Well, in fact, ako personally, pag nakoy pagsulay na ma-experience, I know how to pray. I repeat, I know how to pray whenever I face trials. But I don't always know how to praise God pag nanakoy pagsulay sa na ma-experience sa akong kinabuhi. And that is the real context of this verse. Psalms 137 verse 4. Because praying and praising God, na siya kalahian. When we pray, we are talking to God. Okay? But when we praise, we are talking about God. Again, when we pray, we are talking to God. But when we praise, we are talking about God on how good He is atong mga kinabuhi. Nga bisag kanang wala pa gitubag ang imong mga pag-ampo, but andam ka magpasalamat sa Ginoo, andam ka mudayeg sa Ginoo because you know that He is a miracle God. Nga wala pa ka gitubag sa pag-ayos sa imong balatian, but andam ka magpasalamat sa Dios, andam ka mudayeg sa iya because you know that He is our healer. Nga bisag na kay mga gikinahanglan sa kinabuhi, unya wa pa niya gitubag, pero andam gihapon ang imong kasing-kasing na budayeg sa Ginoo because you know and we know that God is our provider. Okay?
And that is the real context of Psalms 137 verse 1 to 4. As we all know, sa unang panahon, way back 500, as I've researched, 587 BC, ang mga Israelites, thousands of Israelites, gialipin ba sa mga Babylonians, sa Babylon, and they were considered as prisoner of war. Everybody say prisoner of war. Prisoner of war, ang gitawag sa ila, ginatawag sila og exile. Thousands of Israelites, gitawag sila exile, and gialipin sila sa mga Babylon. And kining Babylon, mga wise ni sila na mga tao. Why? It is because ang mga Israelites nga ilang gisakop, mga bright na mga Israelites, mga engineer, hawd og mathematics, hawd og science, mga craftsmen, in short, mga skillful na mga Israelites para makatabang sa mga Babylon para mo gwapo ang ilang syudad. And to cut the long story short, kining mga exile, nakabalita sila. Unfortunately, nakabalita sila at in the midst of their frustration nga gialipin sila, gipatrabaho sila og pila ka oras isa ka adlaw, grabe ang ilang kanang kakapoy sa trabaho sa Babylon. Kining mga exile nakabalita sila nga ang ilang syudad giguba, ang ilang temple giguba, ang mga bridges giguba, and then to cut the long story short, ang ilang city was in chaos. So therefore, niingon sila, by the rivers of Babylon, we sat down and wept. Grabe nilang hilak tungod sa ilang mga na-experience. And when we remember Zion, so nakabalita sila nga giguba ang ilang temple, ang ilang syudad, there on the poplars, dito sa punuan, gisangit nila ang ilang mga instrument, for there our captors ask us for songs, our tormentors demanded songs of joy. See? Grabe ang pagsulay ang ilang na-feel. Gialipin na sila, gipahilak na sila, gidaot pa ang ilang syudad, giingnan pa yun sila sa Babylon. Sige daw, kanta daw mo kanta nga pagdayeg sa Ginoo, katong ginakanta niyo sa Zion. What about kung kita ni, kung nata sa pagsulay niya, ingnan ta sa atong kaaway, sige daw, kanta daw kanta katong gikanta ninyo sa UCCP ganina. Unsa kaha ang atong bation? Unsa kaha ang atong response sa ingana nga challenge sa kaaway sa tuwa? Upadayon ba ang atong pagdayig or magpabilin nga naay kasakit sa ating kasing-kasing o magwalan tagana sa pagdayig sa Dios? In which mao na ang atong topic this morning. Ay, paspas kayo ko. Pagdayig luyo sa pagsulay. Okay? Well, as we all know, diri sa kalibutan, makita na to, ma-realize na to that the world itself is unfair and has the capacity to put us in a place nga ang atong hallelujah pahilumon, nga magmatata sa buntag nga dili pasalamat og hallelujah ang atong ilitok sa atong baba. Moabot jud ang ingana nga panahon. So at the end of this message, by God's grace, I hope nga natay makatunan that luyo sa pagsulay kailangan nato magdayeg. Okay? Kaya sa kalibutan po, duha lang atong pwede i-respond. It's either mag-complain ta or magpadayon ang atong pagtuo o magdayig luyo sa mga pagsulay. And I remember, kining brand nga LBC, wala ko nag-promote og LBC ha. Kinahan lang ko maminaw silang tagline. Kining everybody say, we like to move it. Again, we like to move it. The moment nga natay mga pagsulay, ang atong first respond is magampo, di ba? Magampo ta, Lord, mo ni akong mga pagsulay karon. Kanang nagka-problema ako sa akong anak. Nagka-problema ako sa akong bana, nagka-problema ako sa asawa, ang akong negosyo, Lord, medyo alanganin na. Tabangi ko, Ginoo. So ingana ang atong first respond, magampo ta. And kailangan po i-change na to ang atong heart that kung natay mga pagsulay, di ba, atong i-move, atong ipadala, hari ng padala man ng LBC, atong ipadala da sa Ginoo. Therefore, we need to change also our heart, i-develop na to ang atong kasing-kasing, nga da kailangan, we need to change this preoccupied mind into we love to praise it. Importante kayo ang pagdayig, luyo sa pagsulay.
Because as we all know, LBC, mo ni siya ang brand nga hari ng padala, di ba? So pag mag-ampo ta, ipadala na to sa Ginoo. Dili lang kay nato ipadala sa Ginoo, but dayigo na to ang Ginoo luyo sa pagsulay. And these are our key points nga atong mahibal-an karon. LBC, ako siyang gihatagan og meaning actually. L means lift, B means break, C means cherish. Okay? So kung magdayeg ta sa tong buhi nga Dios, luyo sa pagsulay, tabangan ta niya aning first point, which is ang to lift up or to lift your spirit. In Psalms 30 verse 1, it says that, I exalt you, Lord, because you pulled me up or you lifted me up. You didn't let my enemies celebrate over me. As we all know, there is sa kalibutan natay ginatawag na spiritual warfare. Aware ba ta na? The moment that we receive Jesus Christ in our hearts, si Satan, ang atong kalaban, trembling na siya, mag-alingasa na siya. Kay sa unang panahon, di ba, pansin ninyo, wala kay mga trials, katong dili pa ta, or wala pa nato nasabtan, tinuod ang salvation, wala pa kayo pagsulay. Pero tingnan natin, anong the moment we receive Jesus, daghan naman yun kay pagsulay. It is because si Satan nag-alingasa kay naana po'y Kristohanon nga nabag-o o napadulong sa Ginoo. So that is why Satan will ask God, dool man na si Satanas ang kaaway, mingon siya nga, Ginoo, kanang mga membro nimo sa UCCP ba? Labi na kanang praise and worship team, kusog man kayo na mo kanta sa imuha Lord, labi na Domingo. Why not testingan nato kung tinuod ba jud na ang iyang pagdayeg sa imuha. So maingon pod ang Ginoo kay siyempre namatay freedom. Maingon ang Ginoo nga sige, testing ug makita nimo na ang kanang praise and worship sa UCCP ako ajud na. So si Satan pod mo testingan pod niya hatagag pagsulay. And here comes naminaw ka sa pulong sa Dios karon nga pag mag-worship ka sa Ginoo, pag mag-praise ka sa Ginoo, i-lift ang imong spirit. So lamang ka bisag hatagan kag bugat nga pagsulay sa kaaway or sa kalibutan, you will still be able to lift your spirit by God's help. And because of God's help and God's grace, kanang siyempre favor man jud sa atong Kristohanon nga o kabalo man jud ta nga ang tanang Kristohanon nagmadinaugon na, which is mo na ang atong theme, di ba, last year, overcome. Kitang tanan Kristohanon na overcome na nato ang death, na overcome na nato ang atong kalaban. So that is why God will not allow our enemies to celebrate nga kita magkalisod. Okay? And God will able to help us to lift your spirit up nga dili ta magpadayong maluyahon, dili ta magpadayong mabugatan kung kita mudayig o mo-acknowledge itong buhi nga Diyos nga tabangan ta niya luyo sa atong mga pagsulay. Amen ba? Amen. Ganahan ko ni UCP kay uptake ba no? Dasig kay permente. Praise God, praise God, praise God. B means break. Break the chain. Okay? Aduna ba kanato karon nga nakabatig kabugaton nga feel nato nakagapots na ta? Break the chain of what? Break the chain of bondages of sin. Break the chain of bondages sa atong mga problema. Break the chain of bondages sa atong mga kasing-kasing nga naka-feel og kabugaton, naka-feel og kaluyahon. Whenever you praise God, God will help you to break that chain of bondages nga gihatag sa kaaway sa imuha. I remember Paul and Silas. Kasi nakadungog na na storya kang Paul kay Silas. About midnight, in Acts 16 verse 25 to 26, about midnight, Paul and Silas were praying. Actually, na-priso ni si Paul, si Pablo, si Silas, tungod kay nagminister sila na isa ka babae nga masakiton ng limos. So nang limos ang babae ka sa Paul and Silas, and then nakita nila Paul and Silas ilang giampuan without knowing nga katong babae naday toy sindikato at the back.
kumbaga ginagamit ng babae para manlimos, para makakwarta tong sindikato. So kini si Paul, si Pablo ug Silas, very passionate sa ministry sa tong buhi nga Dios. Gilayhan sila ilang giampuan, unya kay naayo man ang babae. So therefore, katong sindikato, di na sila kakwarta atong mga babae. Ilang gidibanda si Paul and Silas. And then na priso si Pablo ug Silas. So about midnight, Paul and Silas were praying. Take note for this they were praying and wala lang sila nagampo. They were also singing hymns and praises to our God. Suddenly, there was a powerful earthquake. Ako, pag mukanta ko, murag, muulan man. Pero lahi ni si Paul ug Silas, kay linog dyan ang gipadala sa Ginoo. When we say earthquake, kabalo na ta nga, ang earthquake, a very devastating kanang calamity, destruction ang earthquake, kalamidad. So, therefore, we can realize nga usahay sa atong sitwasyon, pwede mag-send og earthquake ang Ginoo, pwede mag-send og mga tragedy, mga feel na to nga distraction ng di ta comfortable sa situation. However, unsa may result anang earthquake? It shook the prison from top to bottom. All at once, the prison doors flew open. Everybody's chains came loose. So siguro, kato si Paul ug Silas, siyempre, kuan man sila kanang nakakadina man. O katong kulungan sa unang panahon, baga kayong wall, baga kayong mga bakal, nakakadina pa dyan sila. So lingkod si Paul ug Silas, kanang midnight man, kadlawon. Anak Silas nga, Pablo man, anak Silas nga, kanang magunsa man taani nga hapit naman kadlawon. Anak po si Pablo nga, last kanang why not magampo ta. So nagampo sila together about midnight, okay? Nagampo sila. Nga hapit na kadlawon alas 12, wala pa may nahitabo. Nag-stop ba sila sa ilang pagampo? Nag-stop ba ang ilang respond sa pagampo lang? Wala. Unsay nakabutang, they were also singing hymns to God. So wala lang sila nagampo, naningkamot sila tindog, bisan nakakadina sila, og nagkanta sila sa atong buhi nga Dios, gitaas silang kamot. Siguro si Paul ug Silas ato, ingon si Silas nga, Pablo, kanang medyo yabag-yabag man ko. Ngon din si Pablo nga, ako man pod, pero ay kabalaka, kay ang ginatanaw man sa Ginoo, ang atong kasing-kasing man. So sugod sila kanta. Ingon Silas nga, unahi Pablo. Sige, unahan. Unahan ni Pablo, anas Pablo nga. 'Cause all my life, you have been faithful. Ana Silas, ganahan ko ana, ako ipadayon. And all my life, you have been so very good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kalit gilinog, mga igsuon, kusog kayong linog. Ang nahitabo, ang ilang chain na break, ang pultahan sa kulungan, naguba. And if you read all those succeeding verses, naka-minister pa sila, naka-share pa sila gospel dito sa other prison o sa mga gwardya in which naka-evangelize pa sila. So somehow, ang atong mga problema is also part of God's plan for us na somehow ma-break ang atong chain and somehow, God will send some distraction siguro sa atong kinabuhi, maybe to fulfill His will on our lives. So, ayaw karatol. Pag makatumang tagpagsulay, ayaw karatol. Ingnay mong katapad, ayaw karatol. Instead, pagdayeg, loyo sa pagsulay. A very encouraging words. Dapat magdayeg, loyo sa pagsulay. Dili lang kay kana. Last point. C. Cherish. Everybody say cherish. Cherish what? Cherish God's blessings. Ang atong kaaway, ang ginatira sa tuwa, ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing in which mabugatan na siya, and that is why, since mabugatan ka, palungon ang imong kalayo sa pagdayeg sa buhi nga Dios. So bantayan nato na, all we need to do is to cherish God's blessing. Saon man. Try to look back. Palugog tanaw sa inyong likod. Try to look back. Sige, tanawa ang inyong likod. Try to look back.
Ana, at least nakita nako nga kabalot na mag-cherish no, kabalot na mo tanaw sa likod. It is because pag natay problem, it might be dili na to makita or dili na to ma-feel ang presence ni God today. And sa kadako sa tong problema, dili po na to makita ang iyang plano on the future. All we need to do is to look back. Tanawa tong mga panalangin nga gihatag sa Dios sa imong gahapon, sa imong past, dala to sa present para ma-encourage ka to move on and to move forward sa imong future. According to the scripture sa Psalms 105, give praise to the Lord. Proclaim His name, make known among the nations what He has done. Verse 2, sing to Him. Unsa man itong kantahon? Sing praise to Him. Tell of all His wonderful acts. And in verse 5, remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. So whenever wala na kayo makita karon, di na nimo ma-feel ang presensya sa Ginoo. Kaya bugatan na ka, natabunan na imong mata sa problema. Di na pod nimo makita ang imong kaugmaon tungod sa problema nimo karon. Try to cherish God's blessing. Try to look back. Tanawa tong mga panalangin giunsa ka pag-rescue sa Ginoo kagahapon o sa unang panahon, hantod nga nakaabot ka sa imong gitindugan karon today. The great blessing of God naghatag sa tuwa is si Jesus, ang salvation. Amen? Huwag ba tana? Amen? Amen. Ano na siya? Kaya man ka gani sa Ginoo nga luwason ta eternally. How much more there is a world nga temporary lang. And that is the greatest blessing na gihatag sa Diyos sa tuwa, the salvation. So try to cherish God's blessing. Kung wa na kayo makita karon, kung di na kakadayig sa Ginoo luyo sa pagsulay, try to cherish God's blessing because God is the same yesterday, today, and tomorrow. The God who gives strength to David para mapildi si Goliath is the same God sa tuwa karon. The God who rescued and break the chain kang Paul and Silas is the same God nga atong ma-experience karon. The God of David, the God who created the world, is the God who deserve our praises and worship today. Amen? Maghilo man. Kusog ra kong tingog. Amen? Amen. Okay. So, cherish God's blessings. Ayaw karatol sa problema because God is able to encourage you and to remind you of His wonderful acts para ma-apply na to siya in the future para maka-move forward ka sa imong mga problema. As I close this message, kaila mo ane? Dili ni si Doc ha? Dili ni si Doc. Actually, he's one of the lawyer. I want to share this story as I close. He is Horatio G. Spafford. He is one of the lawyer sa Chicago. Dili lang ka siya lawyer. He is a very successful real estate investor. So daghan siya mga property and kini siya nga tawhan na Kristiyano po ni siya. Naapo ni siya Ginoo siyang kasing-kasing. And since Christian siya, siyempre na siya gipanalanginan siya og 5 ka anak, 4 ka babae og 1 ka junior lalaki. And obviously, na siya isa ka asawa since he is a Christian. Very successful nga lawyer. Very successful nga investor. In the year 1870, first tragedy or first pagsulay nga di jud niya malimtan. Christian ni siya ha. Grabe iyang devotion sa Ginoo. In the year 1870, night tragedy, fire, kalayo, sunog sa Chicago. Tanan niyang property na apelo kasunog. Imagine that in the year 70 ha. Tanan property. So, siyempre, paminaw niya, lisuda na paita sa kong pagsulay karon Pero dili, kay nako Ginoo, kailangan ako ni barugan ang akong pagtuo. God has the purpose of this kanang tragedy sa iyang kinabuhi. 1871, wala pa na human 1870. 1871, sadly namatay ang iyang junior nga anak, ang lalaki, tungod sa scarlet fever. 1870, nawalan siya property. 1871, namatay ang iyang
anak nga lalaki. And in the year 1873, 2 years lang. Siyempre, sa 1872, naka-move on na siya. Grabe pagsalig niya sa Ginoo. Although nawala yung property, namatyan siya anak, grabe gapon niya pagsalig sa Ginoo. In the year 1872, somehow naghinahinay, nagkabalik ang iyang mga investment, naghinaybalik ang iyang income. So they decided mag-asawa, magpamilya. Katong upat niya ka anak o iyang asawa si Anna, they decided nga motos like England, magbakasyon. And at that day nga mobiyahe na sila, magsakay na sila barko, na may nanawag kang Spafford, all about business. So si Spafford, kay businessman man, gingnan niyang asawa nga, babe, kanang una lang dadto, siguro babe ilang tawagan, or unsa ba, love ba? Babe, kanang una lang mo sa England, sabay ang mga bata, muapas ko, Pexman, promise, muapas jud ko. Okay? So si Ana, ug katong upat kanak, nagbiyahe na, sakay na og barko, and suddenly tunga sa dagat, unfortunately, ang ilang gisakyan na barko na ship, nabangga sa isa ka steel ship, and then na-accident na hinahitabo, ang naluwas lang si Ana. In the year 1870. Si Ana lang ang naluwas. Nagbuhat og letter si Ana pag-abot sa England, saved alone. So namatay pod ang upat ka anak ni Horatio Spafford. And then, dali-dali, niadto si Spafford sa England, sakay po siya barko. With a faith nga, makaabot siya sa England nga safely. Pero, you know what, unsa yang gibuhat along the way? He write this poem, which is a very inspirational hymn nga atong ginakanta. It is well with my soul. Ingon siya sa poem niya, when peace, like a river, attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Grabe ang kasing-kasing ni Spafford nga the moment gisulayan siya, the moment nga daghag pagsulay nga iyang na-experience, ingon gyapon siya, it is well with my soul. I hope nga ingani po lang atong kasing-kasing, luyo sa atong mga pagsulay nga experience natay mga pagdayeg and willing gihapon ta mo appreciate sa tanang circumstances because all things work together for good to those who love God, to those who love Christ. And when you start praising God, He is able to help you to lift your spirit, to break the chain of your bondages, and also to cherish His blessings nga gihatag sa imo. Mukha na pulong sa Diyos karong buntaga, dalaygon siya mayong buntag. Amen. Ang paghatag sa ikapulo og mga halad uban ang paglaom kan unsaon kini paggamit sa Dios mao ang pagpugas ngadto sa espiritu ug kining malaumon nga paghatag naghatag og gahom sa simbahan sa hiniusang pagpugas ngadto sa espiritu ingon nga kini maayo atong ihalad ato ang mga ikapos sa Ginoo.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka,
flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Lord. Praise the Lord. Amahan, salamat sa mga grasya na among nadawat sa among pang-adlaw-adlaw na kinabuhi. Karon sa imong atubangan, among ginabalik among mga halad na among nadawat gikan kanimo. Kinitanan gikan kanimo sa among mga kinitanan gikan kani sa among mga kasing-kasing. Kining tanan among ginahalad kanimo. Amen. Pabilin kita sa pagtindog samtang awito nato ang awit sa pagtapos o katong buot nga mo himo sa ilang mga individual nga pagampo makahimo sa pagduol manindog diri sa tubangan sa hinapos nga bahin samtang awiton ang last stanza. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah. Hallelujah.
every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Amen. Amen. Dalay ko ng silimbahon nga Dios. Salamat ni ini nga adlaw sa among paghandom, paglabas. Unsa ka importante Ginoo ang pagdaig bisan taliwala sa kalisdanan o mga pagsulay. Walay igong rason nga mobabag kanamo sa pagdaig bisan ang mga suliran sa kinabuhi. Hinoon ini nga panahon maoy labaw nga kinahanglan nga kami magdaig. Nga among ibayaw ang imong presensya, among ilhon ang imong bugtong anak nga niya sa among taliwala Ginoo. Salamat sa imong mensahe. Salamat nga imo kining ipaabot kanamo nining atak na ug salamat Ginoo nga niabot na og 16 anyos ang pag-alagad sa praise and worship teams nga nilambo sa dugayng panahon. Ginoo, padayon kami sa pag-alagad kanimo, sa pagdaig kanimo, bisan mamanguli kami gikan ini nga dapit. Ang among pagsalig dili mausab. Padala kami nga sa dapit balik sa among mga tagsa-tagsa kapanimalay ingon man sa mga trabahoan karon nga semana. Masaligon nga ikaw ang among kauban. Masaligon nga ikaw o Dios padayon nga mag-umol kanamo diha sa dapit diin kami imong ipahiluna. O Dios nining takna ibalik namo ang dungog himaya nga alang lamang sa imong bugtong anak kanimo among amahan sa balaang espiritu. Panalangin sa Dios amahan anak Espiritu Santo manaa kaninyo karon og sa kanunay. Amen o amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. I've come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I had to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. You are God, you are
'cause you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are Lord. You are all I'm living for. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God.